walang hahadlang kay Benito Bam Aquino. Talas ng talino, linis ng puso, yan ang tatak Aquino. May tatak Aquino, Benito Bam Aquino. Iboto sa Senado, Benito Bam Aquino. Magandang hapon po, Dasmariñas! Ako po, si Benito Bam Aquino. Hindi po ako pamangkin ng ating presidente at mas lalong hindi po niya anak sa pagkabinata. Ako po ay kanyang pinsan. Yung tatay ko po at yung tatay niya ay magkapatid. Kaya kami po ay magpinsang buo. Kaya kapag tinanong po kayo, ano bang relasyon ni Bam kay Presidente, please na po, huwag niyo sabihin anak. Kasi po si Presidente, sabi niya, para kami mag-classmate, hindi kami mag-ama. So alam niyo po, yung pagkamatay po ni Tito Ninoy, ang ama ng ating Presidente, yan po ay napakalaking influensya po sa buhay ko. I was 6 years old nung namatay po siya noong 1983 at yun po yung nagbukas sa aking puso sa public service. Kaya po, yung sakripisyo ni Ninoy Aquino, yung paninilbihan ni Cory Aquino, at ngayon po, yung pang-araw-araw, everyday, nagpupursige po ang ating Presidente para sa kapakanan ng ating bayan. Yan po yung inspirasyon ko. At alam ko po, yan din ang inspirasyon ninyong lahat. Hindi po ba? Kaya po, nandito ako, si Benito Bam Aquino, isang dating leader ng mga kabataan. Ngayon po, isang tumutulong sa mga mahihirap na komunidad. Nagsasabi po sa inyong lahat, handa na po ako. Handa na po akong manilbihan at ipagpatuloy ang nasimulang laban para sa ating bayan. Alam niyo po, marami na po magandang nangyari sa ating bayan. In 2.5 years, masasabi po natin, napakaraming progreso na po ang nangyari. Noong 2010, nung nanalo po ang ating Presidente, sinabi po niya, ang ating bayan ngayon ay nasa daang matuwid na. At doon po sa daang matuwid, kitang-kita naman po na meron na tayo mga nakuhang reforma para sa ating bayan. Uunahin ko na po ang 4-piece program. Palapakan naman natin. Ang pera ng gobyerno ngayon po napupunta mismo sa mga kamay ng mga pinakanangailangan. Hindi po ba napakaganda ng programa yan? Ang ating universal health coverage, ngayon po, mayaman man o mahirap, pwede na po kumuha ng tulong sa pangkalusugan. At alam ko po, yung mga PhilHealth members, pagdating ng Marso, pwede na po makakuha ng benepisyo sa paggamutan ng Dasmariñas. Palakpakan po natin. Alam niyo po, bukas po yan sa Marso, ang mag-i-inaugurate po niya ng aking pinsan, si Ate Bonsi. At sa 2014, sa Marso 2014, at pag natayo na po yan, ay lahat po ng mga PhilHealth members pwede po pumunta sa paggamutan ng Dasmariñas at kumuha ng tulong sa kanilang pagkalusugan. Hindi po ba napakagandang programa? Ito naman para sa mga kabataan, ang ating K-12 program. Ngayon, ka-level na po natin ang mga ibang bansa pagdating sa number of years of instruction. Hindi na po tayo laging behind sa mga ibang bansa, ka-level na po natin sila ngayon. Hindi ba napakagandang reforma ang pang-edukasyon yan? Palakpakan po natin. At kahit po, napakalayo ng Mindanao, ngayon po, after so many decades, meron na po tayong kapayapaan sa Mindanao. Palakpakan naman po natin. Kita-kita po natin, napakalami na pong reforma nangyari. Napakalami na pong nangyari para sa ating bayan. At ang tanong po natin, sabi nga kanina ni Senator Risa, uurong ba tayo o susulong? Bubuwagin ba natin yung mga reforma na gawa na o ipagpapatuloy ang laban para sa ating bayan? Yan po yung tanong para sa ating lahat ngayon. Ang mga mabubuting na gawa na, kailangan ipagpatibay pa, kailangan palaksin pa, kailangan huwag po tayong bibitiw, walang iwanan dito po sa daang matuwid. Huwag na po tayo bumalik sa kabulututan ng nakaraan. Tayo po dapat tuloy-tuloy at tingin at tuloy-tuloy po ang pag-aarakada ng ating bayan. Alam ko po na kahit marami na pong reforma nangyari, marami pa rin kailangan gawin. Alam niyo po, matagal po tayo ng trabaho sa National Youth Commission, kaya malapit na malapit po tayo sa kabataan. At syempre, ako rin po ang pinakabatang tumatakbo ngayon sa Team Pinoy at 35 years old. Alam ko po na marami po sa mga youth natin kinakabahan pagdating sa trabaho.
Yan ang isa sa mga pinakamatinding problema ngayon ng ating youth. Dahil ang pinakamalaking sektor ng unemployed sa bayan po natin ay mga kabataan. Kaya definitely, kailangan po natin ng mga reforma para yung ating education institution, hindi lang enrollment to graduation, kung hindi enrollment to job placement. At alam ko po, marami po sa atin dito, mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin, mga kabarkada natin, naghahanap ng trabaho at pagkakataon dito sa ating bayan upang di na po nangangailangan umalis sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Yun po ang isang itatrabaho po natin kung makaabot po tayo sa Senado. Yung pangalawa po, for the past 7 years, yung naging trabaho po natin pagtulong sa mga pinakamaliliit na negosyante sa ating bayan. Mga sari-sari store, mga local producer, mga local vendor, ito po yung binigyan po natin ng panahon. At alam ko po na marami sa atin dito na mayroong negosyo, naghihintay pa rin ng tulong mula sa ating gobyerno. Tulong pagdating sa kapital, tulong pagdating sa training, tulong pagdating sa access to market services. Mga bagay-bagay na hinahanap ng ating mga kababayan ng negosyo. At alam niyo po, ang mga maliliit na negosyante sa ating bayan, yan po ay 90% ng lahat ng mga entrepreneurs sa ating bayan. Ibig kong sabihin nun, ang pinakamalaking sektor ng mga negosyo ay ang pinakamaliliit. At sila po ang nangangailangan ng tulong sa ating batas at sa ating mga polisiya. Marami po mga senior citizens na nagsasabi po sa akin, Bang, kahit naman kami handang magnegosyo, kailangan lang namin ng konting tulong pagdating sa kapital, pagdating sa training. Handa kami magnegosyo doon po sa aming mga bahay. Tama po ba yun, mga lolo at lola? Tama. At marami po sa mga kababayan natin ang nagsasabi, Bang, ang kailangan lang naman natin pagkakataon makapagtrabaho, pagkakataon makapagnegosyo, konting tulong lang. At kami rin magpapakita na totoo ng bida ang mga mamamayang Pilipino. At yun po yung paniniwala ko. Umabigyan lang ng tamang pagkakataon ang sambayan ng Pilipino, may ipapakita po natin na tayo mismo yung mag-aangat sa mga sarili natin mula sa kahirapan. Tama po ba yun? Mga pagkakataon makapag-aral, mga pagkakataon makapagtrabaho, mga pagkakataon makapagnegosyo. Yun lang po ang hanap ng ating taong bayan. Ngayon po, ang tanong, naniniwala po tayo na dito sa Daang Matuwid, makukuha natin ang ating mga pinapangarap sa buhay. Naniniwala po ba tayo? Opo. Ako po naniniwala po, buong buo at buong buo ang aking paniniwala kung dito po tayo sa Daang Matuwid, kasama ng mga Team Pinoy members, kasama ng ating local officials, kasama po natin lahat. Yung ating pinapangarap sa ating buhay, makukuha po natin na ang bawat pamilyang Pilipino umaasenso, kumikita at naaabot po ang ating mga pinapangarap para sa ating mga sarili at para sa ating pamilya. Yun po yung hinahanap natin at yun po ang paniniwala ko po na maaabot po natin yan kung tuloy-tuloy po tayo sa Daang Matuwid ni Presidente Noynoy Aquino. Sa katapusan po, gusto ko lang pong sabihin na kami po mga Team Pinoy members, kami po yung nagsabi kay Pinoy, Opo Pinoy, kami yung tutulong sa iyo pagdating sa Daang Matuwid. Kami ang iyong magiging kampiyon sa Senado sa lahat ng mga pangailangan ng ating administrasyon para ipagpatuloy ang mga reformang nagagawa na upang ang mga reformang ito ay talagang maisa katuparan na. Kaya gusto ko lang po sana isahin ang mga kasama ko po dito. Unang-una po, walang iba kung hindi ang lumalaban sa kurap at mahal ang mahirap, Senadora Jackie Madrigal. Napakaganda at napakatapang na babae, mga kaibigan, Senadora Risa Ontiveros. And of course, sa puso po niya ang edukasyon, dahil ito rin po yung nasa puso ng kanyang ama, walang iba po kung hindi si Senator Sani Angara. I-mention ko na rin po ang aming top-notcher so far. Siya po ang ama ng isang babaeng kilala po natin lahat, napakatapang din, Senator Laurel Legarda. Kaming lahat po, mga kasama po ninyo. Alam ko naman po, itong samahan po natin, hindi na naman kami ang Team Pinoy. Pati naman po kayo, Team Pinoy, hindi po ba? Lahat po tayo dito, isang team po tayo. At alam po, lahat po tayo dito, aabot doon sa kinabukasan, hinahanap-hanap at inaasam-asam natin lahat.
dito po sa Daang Matuwid. Ako po si Benigno Bamakino, number 3 sa balota. Huwag po natin kakalimutan ang Team Pinoy at ang inyong lingkod po, Benigno Bamakino. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Thank you!